Ang Diyos ay nagpadala ng mga revelasyon sa kanyang mga sugo at ang ilan sa kanila ay binigyan ng mga kasulatan o mga aklat tulad ng Kalatas ni Abraham, Torah ni Moises at Ebanghelyo ni Jesus. Ang mga Muslim ay naniniwala na ang mga ito ay ibinaba sa kanila, ngunit ang mga ito ay naglaho na sa pamamagitan ng pagkakaalis sa ilang mga bahagi nito at pagkakadagdag naman ng iba pang mga bahagi nito. Ang Quran ay katulad ng mga kasulatang ito, ngunit ito ay kahuli-hulihan at wala nang darating pagkatapos nito. Ito ay ipinahayag sa huling propeta na si Propeta Muhammad. Ang Quran ay salita ni Allah. Ito ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon ng kanyang misyon bilang isang propeta at sugo, at ito ay ipinahayag sa iba't ibang mga okasyon. Ang Quran ay hindi nilikha ni Allah, bagkus ay bahagi ng kanyang katangian ng pananalita. Si Propeta Muhammad ay nagkaroon ng mga himala na tulad din ng iba pang mga propeta. Ang mga himalang ito ay ibinigay ni Allah upang patunayan nila sa mga tao ang katotohanan ng kanilang mensahe. Si Jesus ay binigyan ng himala na magpagaling ng may sakit, at si Moises naman ay naghati sa dagat bilang mga halimbawa. Si Propeta Muhammad ay nagkaroon din ng iba pang mga himala, ngunit ang pinakadakila niyang himala ay ang pagkakapahayag sa kanya ng Quran. Ang kadakilaan ng Quran bilang isang himala ay dahil sa ito ay isang himalang panghabang panahon na nasasaksihan natin hanggang sa panahon ngayon at sa susunod pang mga panahon. Ang Quran ang aklat na pinakamarami ang mga tagabasa nito sa mundo. Ito rin ang nag-iisang aklat na nakakabisado ng milyon-milyong mga tao mula sa simula at dulo nito sa buong mundo. Ito ay patunay na pangako ni Allah na siya mismo ang mag-iingat sa Quran mula sa anumang pagbabago, na patuloy na nagpapatunay na ito ay salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, marami sa mga siyentipikong mga Muslim at hindi Muslim ang nakatuklas ng mga himalang siyentipiko na nasusulat sa mga pahina nito. Sa loob ng mahigit 1,400 taon, ang Quran ay hindi nagbago at nagsasalita na tungkol sa geolohiya at iba pang mga uri ng siyensya. Ang mga unang talata na ipinahayag ay nang nagsimulang maging propeta si Propeta Muhammad, habang ang mga huling bahagi ay ipinahayag bago pa siya mamatay. Sa ngayon ay nakikita natin ang Quran na nasa anyo ng isang aklat na tinatawag na Mushaf, na matagumpay na nakolekta ilang taon lamang matapos ang kamatayan ni Propeta Muhammad. Ang Quran ay binubuo ng 114 na kabanata na may iba't ibang haba. Ang pinakamahabang kabanata ay may ilang dosenang pahina. Samantalang, ang pinakamaikling kabanata ay 10 salita lamang. Ang Quran ang pangunahing pinagkukunan ng mga katuruan sa Islam, at kasama ang mga nagpatibay na mga sawikain mula kay Propeta Muhammad ay natitiyak na ang Islam ay mananatili sa orihinal na katuruan nito hanggang sa dulo ng panahon.